Mga sangkay, katapusan na nga ba ng ICC? Naku po, may malaking balita po tayo tungkol dyan. So, magandang oras po sa inyong lahat. This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Mga kababayan, mga solid sangkay. At eto na nga po mga sangkay. Pag-usapan po natin ngayon itong pambihirang balita tungkol po sa ICC. Kung saan naroon po ang ating dating presidente na si former President Duterte. Ngayon kasi may balita po tayo na pinupukpok na daw po ngayon mga sangkay ang ICC ng Amerika. At mukhang kinakabahan na po. Ang tanong, posible nga bang mawasak na ang ICC? Pag-usapan po natin ito. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, subscribe nyo po yung ating YouTube channel. Okay, para lagi po kayong updated. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, eto na nga po mga sangkay. Tingnan po natin kasi eto po yung balita. Mukhang kabado po yung ICC ngayon kay President Donald Trump. Bakit? Hindi pa umano target ng International Criminal Court o ICC si US President Donald Trump. Hindi pa target. Medyo kumalma. Nakaraan kasi mga sangkay, medyo mainit to. Ngayon, medyo kalmado. Pero, ang sabi, hindi pa target. Pero posible maging target. Kasi, hindi nila sinabing, hindi namin target si Donald Trump. Kundi, hindi pa namin target si President Trump. So, mukhang tutuluyan po sila ni Trump ngayon, mga sangkay. Ayon yan mismo kay Trump, bagamat aminado siya na posible itong mangyari balang araw. Binigyang din nito na Okay. So, ang nagsabi na ito, si Trump. posible itong mangyari yan mismo kay Trump. Ayon mismo ito kay President Donald Trump pala. Na, kumbaga sinasabi niya, hindi pa ako yung target ngayon. Pero, aminado siya na posibleng gawin sa kanya ang ginawa. Kasi ang isa sa mga nakapila ngayon mga sangkay, nandun na po si si PRRD nasa ICC na. Pero maliban kay former President Duterte, ang naka-line up diyan si Netanyahu ng Israel. Pangalawa, Russian President si Putin. 'Di ba? Yan po mga sangkay, naka-line up po yan. Ngayon, possible po na isunod nila si President Donald Trump. Kaya ngayon mga sangkay, itong si President Trump, determinado po talaga. Nakalusin na itong ICC. Bagamat aminado siya na posible itong mangyari balang araw. Binigyang din nito na nasa ngayon ay nakatutok ang kanyang administrasyon para ipagtanggol si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at iba pang nahaharap sa mga kaso sa ICC. So ibig sabihin, kasi sabi po dito mga sangkay, nakatuon siya ngayon sa pagtatanggol kay Netanyahu at sa iba pang may mga kaso ng ICC. Marami po. Kahit nga po si former President Duterte, di ba? May kaso din po sa ICC. Ang tanong dito, what if mawasak po ang ICC? Ano ang magagawa ng Pilipinas? Since naroon po si President o dating Presidente Duterte. Di ba? Tapos, ang matindi po ngayon, mga sangkay, medyo delikado ang sitwasyon ngayon ng Pilipinas kasi kaalyado po tayong bansa. Pag pinitpit po tayo ng presidente ng Amerika, yari tayo. Muli namang tinawag ni US Secretary of State Marco Rubio na isang illegitimate international organization ang ICC. Sinabi rin ni Rubio na nagsimula na ang Estados Unidos ng malawakang diplomatikong kampanya laban sa ICC dahil umano
sa pagiging arugante nito. Nako, ayan na, mga sangkay. Ito ang sabi po dito, nag-umpisa na ang Amerika sa diplomatikong kampanya laban sa ICC. Anong ginagawa ni Trump ngayon, mga sangkay? Yung mga kaalyadong bansa, no? Ito po ngayon, mga sangkay, yung kinukumbinsi niya. Actually, hindi lang po pangungumbinsi, talagang ginagamitan po ng pangil na umalis na kayo dyan sa ICC. Kung hindi, papatungan ko ng sandawakmak na taripa ang mga produkto na pinapasok. So, ngayon, mga sangkay, may isa na nga pong bansa, 'di ba? Kung hindi ako nagkakamali, yung Venezuela po ata 'yon. Umalis na po sila sa ICC. Ngayon, panigurado mga sangkay, may mga susunod pa po dyan. Kasi mukhang pinipwersa po ni Trump Atikong kampanya laban sa ICC dahil umano sa pagiging arugante nito. Nagbabalangkas na rin ang Estados Unidos ng mga parusa na posibleng ipataw laban sa ilang opisyal ng korte. Nako, mukhang ikukulong pa po yung mga judge ng ICC. Aray ko po. So ano yun, mga sangka, ikukulong nila lahat ng mga Ito sabi sa balita. Na mga parusa, nagbabalangkas na rin ang Estados Unidos ng mga parusa na posibleng ipataw laban sa ilang opisyal ng korte. Sa ngayon, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga bansang kumakalas na sa ICC. Okay, ayan na. Padaming mga bansa ang kumakalas sa ICC. Parami ng parami. So, ito lang ang mangyayari dyan. Kapag wala ng suporta ang ICC, wala nang mangyayari dyan. Ang patutunguhan yan, wasak, durog. Yan po mangyayari dyan. Kabilang na ang Chad at Venezuela. Dalawa na, mga sangkay. Habang patuloy pang nananawagan ang Washington na sumunod na ang iba pang member state ng ICC na mag-withdraw sa nasabing International Tribunal. O, ayan na Ang tindi, mga sangkay. Maraming mga bansa na pala. O may iilan na pong mga bansa ang nagkikwit, nagwi-withdraw ng kanilang suporta sa ICC. Kapag ganoon, mga sangkay, alam nyo na po ang mangyayari, mawawalan na po ng budget yung ICC, yung system po nila ay magko-collapse. By the way, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, because she's talking about it, I'm saying that means that maybe, he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment. So, well, mga sangkay, mukhang delikado po talaga ang sitwasyon ngayon ng ICC sa kamay ng Amerika. Ang tanong dito, ano ang inyong posisyon dyan? Ano ang inyong masasabi? Anong inyong opinion? Mag-comment lamang po, mga sangkay. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.